pumasok na impormasyon ngayong umaga na ipagbabawal ang pagtitipon dito. Yun ang sigurado, no? Ipagbabawal nila dahil ito ay national highway. So hindi siya assembly area. Ang pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, nagdeklara si Matibag kagabi na haharangin ang sinumang mga resource persons na makikilahok sa tinatawag ni Erwin Tulfo na bogus na Senate Blue Ribbon investigation. So dalawang bagay po ang nais natin dito ipahayag mga kababayan sa mga kapatid at mga kaibigang vloggers na nandito po, mga political commentators. Number one, may utos po na wag ituloy ito coming from Malacanang. Yan ang kumpirmado. So kung Malacanang nag-utos, dalawa po ang pwedeng magsagawa niyan. Yung police nag-deploy na kaninang alas 6 pa, nahaharangin po ang posibilidad ng pagpasok ng mga 18 whistleblowers na dating mga Marines o yung 14 na karagdagan pa. Number two, we have received information right now na idideklara na bogus ang pagtitipon and kakasuhan ng usurpation of authority. Dahil nga bukas, tatawid ng isang hudas yata no? Magiging 13 hudas na sila bukas. So pag patuloy ang joint session bukas, 13 senators na sila. So mawawala na ang committee na ito. Kaya this is the last day. We're trying to go here. Bakit nandito po kami? Bakit pa nandito tayo? Kasi we have to watch out. Ito na lang po natitira, kayo na lang. Ang mga independent political commentators at vloggers na lang po ang nag-uulat. Wala na pong balita na maririnig. News blackout din po ngayon. Tungkol dito naka-news blackout. So ngayon, dahil nandito kayo, naka-live kayo, ito pong panawagan natin. Matutuloy man o hindi dito sa area na to, mga kababayan, mananatili tayong nakabantay. Baka ilipat natin sa People Power Monument, pwede rin, malapit lang. Or EDSA Shrine, pwede na rin doon. Total public place man yun, bagamat may private parish doon ang simbahan. So we're calling on we're calling on the team of Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, kung narinig niyo po kami ngayon, sa lahat ng mga nanonood ngayon live. Kung hindi tayo papayagan dito, huwag tayong umatras. Doon tayo sa may People Power EDSA Shrine o kaya sa People Power Monument. At kasama namin kayo, mga independent media vloggers and media and commentators. Kayo po ang magbibigay ng boses. Sapagkat bukas, wala na po ang Senate Blue Ribbon na ito, mabubura na. Bakit? Magkakaroon na po ng 13 hudas bukas. Kompleto na. So they will have 13. If they will have 13 tomorrow, wala na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang lahat ng komitiba, wala na rin po. This is the last day. Kaya nananawagan po kami sa mga mamamayang Pilipino, kung nanonood kayo ngayon sa iba't ibang channels, kagaya po ng mga programa ng Pirada Aguila at ng mga programa po sa SMNI at sa iba pang mga independent media vloggers na nandito po mga vloggers ngayon, pag hindi ito matutuloy, alam na natin na inutusan ni Marcos na ipasarado po ang venue na to at ito po ay undeclared martial law. Pangalawa, igiit natin kina Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, the people are watching. Let's bring it on to the public place like People Power Monument or EDSA Shrine. Pero hindi pa kumpirmado na hindi ito bubuksan. Pero brothers, mga kapatid, kung ito ay matutuloy, dapat kanina pa ito binuksan. Yes, mag-alas 9 na maya-maya. So mukhang malabo na bubuksan ito. Kasi kagabi pa, we have received information na paparikadahan ito ng police mamaya. So mabutit nandito kayo, so you can announce now. The Marcos government right now is using martial law without declaring martial law. At napakadelikado ito sapagkat katotohanan ang pinapatay, at kapag pinatay ang katotohanan, ang susunod niyan kalayaan na. Wala tayong kalayaan na magsalita, magpahayag, magtipon-tipon ng mapayapa. Salamat at nandyan pa kayo. At magbabantay tayo. Nandito rin ang ibang mga parallel groups at mga religious sectors. So maya-maya po, huwag niyong tigilan to baka magkaroon ng arestuhan sakaling dumating ang mga 18 or 14 or iba pang mga witnesses. Kasi ang sabi ni Matibag, they are using usurpation of authority. And illegal ang pagtitipon ito, illegal assembly daw ito. So tingnan natin kung may arestuhin mamaya. Basta tandaan ninyo, pag may inaresto, i-cover nyo lang. We will not resist arrest, but we will not also keep quiet with the arrest. Hindi tayo tatahimik. Okay? So, bantayan natin kasi
by 9 o'clock na wala pa, hindi bumukas, sigurado na hindi na yan matutuloy. We're waiting for the confirmation from the group of Congressman Mike Defensor na sila po ang nagsisilbing security support at team of supporters na bitbit nila para matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo po, we have received information also na magsasalita sana through video sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito po ang mga bagman ni Saldico. Itong may hawak ng listahan ni Saldico. So kung hindi ito matutuloy, hindi wala ng venue. Pero hindi ito matatapos dito. Pwede po na hindi matuloy ngayon, pero bukas makalawa, doon tayo sa EDSA Shrine. Doon natin gagawin ang totoong Senate Blue Ribbon Investigation. Maraming salamat po, magbantay tayo. At kung may arestuhin man mamaya, huwag kayong pumayag na hindi ma-document. Ayos. Maraming salamat kayo, Rick. Salamat. Thank you. Thank you, Brother Dan. Ayan, mga kababayan. At Ingat kayo ha, hindi kayo makaharas kayo. Mag-live mo na kayo. Mag-live na kayo. Pag 9 o'clock na wala na, wala na. Sir, bukas ang tuloy ng special session. tuloy na yon. Bukas. Kasi bukas papalitan na sa Cayetano eh. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Sige po. 17. 17. Thank you. Sir, ano masasabi niyo dun, sir? May post kasi po na sinabi na yung mga senator na a-attend ng Blue Ribbon Committee dito sa Double M event mukhang kinansel ang venue eh. ay kakasuhan daw po yung mga Most senator. likely. Nag-warning na si Matibag and that is already an announcement at yan ay order ni Marcos. Kaya sabi ko nga selective na mukhang magkakaroon ng change venue, mag-antay lang tayo. Hindi ko pa alam kung i-announce nila, baka later na, but we will go there. Kung may mga senador na arestuhin, hindi mas maraming kalaban nila. Yes. Pero that can be possible. Kasi they can do anything eh. Without the Supreme Court declaring na illegal ang ginagawa nila. Ang problema kasi natin ngayon, Marcos will do anything even illegal. Ang problem is, you go to the Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, tinutulugan. So without the Supreme Court declaring, ang ginagawa ni Marcos kahit illegal at bawal, tuloy lang. Kaya ang ginawa niya kay Pangulong Duterte, isang taon na walang ruling. Yes. Kay Senator Bato de la Rosa, nakabinbin, nagtatago na nga eh. Ang tungkol sa nangyayari sa Senado, dinismiss lang nila. Ang sabi nila, walang basis dahil walang legal personality. Ito ang Blue Ribbon, kakasuhan din ito. So, Marcos is weaponizing the law. Ito ang ginawa ng tatay niya. Ito yung nakakatakot because they are not declaring martial law, but they are using the instruments of martial law. What's the big difference? Nothing. Dito, kaya malinaw na talagang umatras siguro ang ibang witnesses. Pag alas 9 na, it's about an hour about to start. Wala pang linaw, sarado lahat. So most likely, the venue now is cancelled. And we are going to await for advice kung saan kami pupunta. Pero pupunta pa rin kami doon. Kaya Eric, halimbawa kung dumating dito yung mga resource person tulad ng mga Marines, mga dating Marines, posible silang arestuhin. May posibilidad dahil may daw mga warrant of arrest against them na hindi pa idinideklara. Ngayong araw ito na naman. That is a possibility. However, that will also enrage the people. Magagalit ng tao na yung mga nagsisiwalat ng totoo, yun ang kinukulong, yun ang kinakasuhan. Yung mga nagnanakaw at nagkarampong sa bayan, sila ay libreng-libre, sila ay bidang-bidang. Malungkot, nakakagalit, but we have to fight, we have to stand our ground. Thank you We will stay.